Alright, andito na naman na Kes. Guys, di ba? I will second the motion naman si Kuya Ballpoint. Sorry kung medyo bisaya tayo. Okay. So yan guys, before we start, so subscribe na natin to si Lolo mo. Alright. And all. Para lagi kayong updated. Okay. So, siya yung magiging frontliner. Tapos ako yung supporter. O, di ba? Perfect. So, yan, si kuya mo, siya, pro-government, pro-BBM, pro-government. Since si PBBM yung head natin, syempre, he supports him in the whole government. So, di ba? So, siya naman yung mga tumitira dun sa mga halimaw sa banga. And talagang gusto ko yung mga discourse nito, guys. Panoorin nyo na lang. Bibigyan ko kayo. I'll give you enough time. Subscribe nyo siya, guys, ha. Ay, ito pala. Sorry. Noong nagkaroon ng gadgets sa selda at na-videohan po si Kibuloy. Ano po ang explanation dito? Ang matatandaan po natin, Miss Cheryl, na siya po ay na-hospital. Nasa labas po ng hospital, sa may hospital po yun na-record yung video na yun. At ito po ay may permission ng court during that time. Ito pong court order na ito lumabas ng February 7. At that time, nasa hospital nga po siya dahil nga po pinayagan na rin po namin na mag-record siya doon ng kanyang pre-recorded messages, provided na ito po ay ipapalabas lamang sa February 9, 11, and 13. Yun din po yung malinaw sa kautosan ng korte. At ito nga pong lumabas ngayon recently ay wala po nga po itong pahintulot. Okay. Klaro yan. Malinaw po yun Yung isa may pahintulot, pero yung panghuling video ay wala pong pahintulot. Okay? Yun yung problema, diba? Parang ang Alright, I'm cutting you off. But, of course, ito lang yan. Bigyan ko lang kayo guys ng konting discourse dito sa mangyayari dito sa vlog natin ngayon. Or dito sa supporting vlog natin ngayon for a vlogger who supports the government. Okay. So, ito naman si Lolo mo Kibuloy. Ang title ni tatakas daw, BJMP nalusutan ni Kibuloy dahil sa isang video. Guys, meron kasi yung mga pre-recorded. So, record na siya before uploading sa social media. So, pinayagan siya kasi nga may usapan naman sila na yung video na yun iti-tape niya, record niya ngayon, pero the final date will not the moment na record niya yun, kaya nga pre-recorded. So February 9 daw yung parang launching or uploading of the video, showing to the media exposure, parang ganun. Ngayon meron namang mga videong lumabas na ipapakita ni lolo mo dito sa kanyang channel, and don't forget to subscribe. Yung mga video na hindi pinayagan pero lumabas pa rin. Diyos ko, Kibuloy talaga, may sarili kang government, may sarili kang gobyerno. So sige, go. Hospital ni Kibuloy ay talagang sinadya, no? Parang planado no? Na magpapahospital ako kasi doon ko gagawin yung video. Diba? Oo, yung isa pinayagan, pero yung isa nakalusot Yung isang video na wala namang pahintulot. Okay. Papakita niya ito gumawa ka ng video. Diba? Walang ganun Oo. Alam nyo, yung ganung style ni Kibuloy, na palagi na lang ng hospital, tapos gagamit ng gadget. Diba? Posible niyang magamit ito sa pagtakas. Sa totoo lang, baka maisahan kayo dyan. Kasi yung isang video nakalusot nga naisahan nga kayo Malay mo, si Kibuloy magpa-hospital na naman dahil na demonyo na naman yung utak. Pagdating sa hospital, kung sino-sino yung tatawagan para lang makatakas, may ganun Yes. Gagawa sila ng plano para makatakas. Hindi po malayong mangyari yun Oo, kasi kung tutuusin, sa dinami-dami pong nakulong na mga mahihirap, hindi po nagagawa yung ginawa ni Kibuloy na palaging na hospital. Tingnan niyo yung ibang mga nasa kulong. Actually, that's the point, di ba? Pero we can never blame kung meron naman talagang nakukuha or na-check yung doktor na may sakit din talaga. So, it could be. Pero dito kasi sa sitwasyon ni lolo mo, I think namamanipulate na naman yung sistema. 'Di ba? Para makagawa
why the Supreme Court or why the COMELEC doesn't provide a specific date for Kibuloy for his campaign? Para at least kahit papaano naman, hindi naman magmukhang ginigipit si lolo mo. Dapat din talaga may mga time din. Kaso nga lang, I don't think na they will still give Kibuloy the privilege. Why? Kasi nga dito sa ginawa niya, di ba? May mga nilaunch siya, may mga in-upload siya, mga prohibited video or hindi pinahintulutan na ilabas. My God, it's so wrong for him. Ano ngayon? Ha? Doon na namamatay sa kulungan. Kasi wala eh. May sakit sila. Hindi rin naman, hindi naman nadadala sa ospital. Pero si Kibuloy, bakit ang tingin ko dito kay Kibuloy, VIP eh. Bakit hinahayaan po ito ng ating ng batas? Diba? Bakit? Huwag yung hayaan po na maging huli na yung lahat. Ha? Kasi ako ngayon, example, bibigyan ko kayo ng idea, nakakulong ako. Sorry. Ako yung maging Kibuloy ngayon, sige. Gagawa ko ng diskarte para malipat ako sa ospital. Nung nilipat ako sa ospital, gumawa ako ng kung ano-anong video at mga plano para sa pagtakas ko. Posible mangyari yun eh. Yes. Diba? Posible po. Yun yung dyan, yung nakakapagtaka. Ang pangalawa kong tanong dito, yung talaga bang sakit ni Kibuloy ay totoo? Bakit hindi po ibinabalita ito? Yung sakit ni Kibuloy? Okay. Meron naman. Dapat pinapakita po na, ito. Yes, meron naman po. Meron namang mga declaration ng sakit ni lolo mo. Meron nga yun, parang yung full moon. So, search nyo na lang po. Pero meron din pong mga declaration. Kaso nga lang, the authenticity of the declaration ng kanyang sakit, is it real or manipulated? So, doon. Pero kung meron naman, meron naman po. Totoo nga, meron talagang sakit si Kibuloy. Yung Son of God na sinasabing Panginoon, may sakit. Pero wala pa po akong nakikita sa balitang ganun. No? Wala lang, basta dinala lang sa ospital, may sakit ko, no? Ang tanong, totoo ba yung sakit? Yun nga. Totoo ba yun? Diba? So, ito po yung bibigyan natin ng reaction ngayon, itong balitang ina kay... Balita kay Kibuloy. Oo. Diba? Siyempre po, bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating reaction ngayon, meron po tayong Facebook page dito, Ballpoint Man 2.0. Meron din po tayong TikTok, Ballpoint Man 2.0. At siyempre, meron din po tayong Timberador. Ayan na. At siyempre mga pre, sa hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe para naman maging updated ka sa lahat ng mga uploads natin. Yes. Okay? Perfect. So, yun mga pre, At ito na nga, bigyan po natin ng reaksyon itong video po, na balita patungkol kay Kibuloy. Go. Sa mga, patungkol sa mga video na lumalabas. Okay? Kaugnay ng akusasyon ng VIP treatment sa Kingdom of Jesus Christ leader at senatorial candidate na si Pastor Apollo Kibuloy, magkakausap natin si Bureau of Jail Management and Penology spokesperson, Jail Superintendent Halata naman po VIP. Bakit yung ibang nakakulong pag nag-request na aproban ba? Hindi naman po, di ba? Yes. Yung mga mahihirap na nakakulong pag nag-request magpapadala sa ospital, magdadala po ba? Hindi. Kaya dapat may mayaman ka man o mahirap, dapat pantay-pantay ang tingin. Kasi pareho naman silang tao. Yes, perfect. Okay na lang kung ang tingin nyo kay Kibuloy, Diyos. Ang mahirap kung ang mga nandun sa BJMP talagang hindi sinusunod yung kanilang sinumpaan. What's worst is, yung mga nasa BJMP, mga aliphores ni lolo mo. No, I'm just trying to say na dapat hindi nagpapaka-obvious yung mga tao or yung mga nasa government na binibigyan ng VIP treatment si Kibuloy. Diba? Rex Bustinera. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Magandang tanghali po. Ito na guys. Sir, 2 beses nakapaglabas po ng video message si Apollo Kibuloy.
Una nga po dito sa mga miyembro ng KOJC noong February 9 at isa sa PDP Laban Proclamation Rally noong February 11. Dahil po nga dito, kinikwestiyon ng grupong Selda paano nagkaroon ng gadgets sa Selda at na-videohan po si Kibuloy. Ano po ang explanation dito? Ito yung tanong, paano nagkaroon ng gadgets sa Selda? Tapos nagpadala si Kibuloy sa ospital. Tapos oo, yung isang video aprobado, pero yung isa hindi. Ang tanong po dito, yung isang video na hindi aprobado, saan ba yon ni-record? Sa Selda ba o sa hospital? Kung sabihin natin sa Selda, okay, hindi ko sinasabing, hindi ko kino-confirm na sa Selda nga nangyari. Sabihin na natin sa Selda nangyari. So, ibig sabihin, VIP, si Kibuloy, kung gano'n. Pwede pala yung gadget doon. Diba? Kung doon na-take yung, video. Or pagpalagay natin sa hospital din, naggawa sila ng video ng gano'n. So, ibig sabihin, naisahan kayo. Diba? Bakit gano'n? Dapat kasi, lahat ng papasok, mga lawyer man o hindi, lahat ng papasok sa hospital, i-check yung mga cellphone nila. Patingin ng video, tingnan natin yung video, ganito, ganyan. Or di ka... Yes. May point dito si ballpoint. Kaya pala ballpoint. Kasi may point siya. So guys, to cut the story short, dito sa mga diskurso ng ating panauhin ngayon, si Sir Ballpoint, guys. Well, definitely, he has point, di ba? Dapat mas busisi yung mga taong nagbabantay kay Kibuloy. Kasi nga, di ba, gaya nito, may mga nakakalusot. VIP ka na nga, hindi ka pa magpapacheck ng maayos. So, siguro, meron silang pinarma na I can use, but you can use social media. Pero, I think kung ako yung doktor, tapos ganun yung mga mga agreement na ibibigay or hihingiin ni Kibuloy, I don't think na magiging okay ito sa health niya. Kaya ka nga na-hospitalize for you to rest, for you to get checked up. Diba? Dapat hindi ka nagto-social media because of radiation. Perfect. So, kaya nga, siguro sinasabi ko, dito sa punto ng ating diskusyon ngayon, wrong ang gawain ni lolo mo. So, hindi na siya magagrant pag ganyan yung gawain niya. Mas lalong hindi mapoprohibit siya from using social media. Or, kapag worse, malay mo marami pa palang lumabas, marami pa siyang mga kinuman sa kanyang mga pawns, diba, minions na i-upload mga ganito, tapos magsasayang ka na naman ng oras, magsasayang ka ng pera, that will be removed because that's prohibited, that it's not allowed, di ba, by the government for you to post those. So, wala tayong usapan na magkakaroon ka ng mga pre-recorded video na i-post yung mga ganun. And then, dapat din, tama talaga si Kuya, dapat din talaga na merong mga mabusising screening dun sa mga sa device. So, dapat nga, merong in-house kung naka-VIP yung lola mo niyan. Meron dapat nag-check o patingin ng social media kung dapat, tapos wala masyadong personal communication sa labas, diba? Ang iba ganun eh. Diyos ko, nakakulong ka na dahil pang ginagawa mong sa buhay mo. Kabuhayan. But anyway, sobra akong na-entertain sa mere facts na may mga nakakalabas pa rin pala, no? It's because of money. Wala yan eh. Kung ako lang naman I'm just working for government, tapos masama akong tao, but I have a lot of wants, diba? Pag ganyan na, gagawin mo ng paraan. Na yung mga DDS pa naman, more on lahat talaga palaban, lahat kayo mga palaban, no? Mga DDS, bibihira yung mga nonchalant lang. Magkakaroon man ng nonchalant, yung hindi kayang ipaglaban yung kanilang sinusuportahan. So, sa trend lang, di ba? They're just jiving sa trend, which is useless para sa katotohanan.
But it's worthy kapag naman sa tinatawag na troll farm. Kasi doon kayo party. Ha? Wala na tapos na yung oras ko. Anyway, thank you very much guys.